ang Panginoon ay nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan, mga ginawa. Nagpapakahirap siya ngayon dahil sa ating mga kasalanan. Ang gusto na ng Panginoon, tayo magbago na. Baguhin na natin ang ating buhay. Yun ang gusto niya, kaya siya yung nagsasakripisyo. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Dahil sa ating mga pagkakasala. Mga pagkakasalang hindi natin ituwid. Dahil si Kristo ay ang ating Panginoon ay naghihirap. Dahil niya ng mga tao. Tayo ang gumawa. Kaya siya nagpapakahirap. Halos duguan na siya. Pero tayo ay nagtatawanan pa. Halos akala natin basta lang ang paghihirap ni Jesus sa mga kamay ng mga tao. Pero ang kanyang mga alagad na siya iniwan. Pero hindi sumama ang Panginoon Diyos, hindi sumama ang kanyang loob sa mga tao. Dahil ang tao ay mahal ng Diyos, kaya siya nagpapakahirap. Pinasan niya ang krus para lang sa ating mga pagkakasalang nagawa. Ang gusto lang ng Panginoon ay tayo ay magkasama-sama nga at tuwilin ang daan para sa ikitutuwid ng ating buhay. Samantalang tayo ipapakasasa rito, hindi natin naiisip ang paghihirap ng Panginoon. Sana ay maunawaan natin, maintindihan natin yung ginagawa natin Panginoon para sa atin. Dahil ang gusto ng Panginoon, makasama niya tayo sa kanyang kaharian. Ayaw niya naman maiiwan. Kaya nagpapakasakit siya sa kanyang sarili hanggang sa may pako sa krus. Napakahirap ng dinaanan ng ating Panginoon sa kamay ng mga tao na nagbibintang siya masama, pero wala siyang ginawang masama. Kahit anong, dahil maraming siyang ginawa sa atin mabuti. Mabuti ang mga ginawa niya sa atin. Hindi man tayo pinabayaan ng Panginoon. Lahat ng gusto natin ay binigay naman niya. Hindi siya nagpakasya para sa atin. Siya ay nagpakahirap. Pinahirapan siya ng mga tao na nila alam na wala namang kasalanan ng tao ito. Kaya tayo mga kapatiran dito, ating ituloy yun ang gusto ng Panginoon dahil tayo maging mabuting tao para hindi natin madanasan ng naranasan ng ating Panginoon.
Dahil kung tayo makakaranas doon, hindi natin makakayanan yun. Paghihirap niya ngayon. Kaya po, tayong mga tao, sana maunawaan natin ang paghihirap ng ating Panginoon. Huwag natin kayanin yun at tayo ay magpakabuti na. Babaguhin natin ang ating mga ugali. Yun ang gusto ng Panginoon para makasama niya tayo sa kanyang kalangitan. Kaya ang sabi niya, walang maiiwan dito sa sanlibutan kung tayo ay magpapakabuti, lahat tayo ay mapupunta sa kalangitan. Basta ang ating gawain sa kanyang daan ay natin ipagpatuloy. Pagpatuloy natin ang ating ginagampanan sa Kanya at para tayo ay hindi malayo sa Kanya. Mahal tayo ng Panginoon kaya hindi niya tayo pinababayaan. Ako katulad ko, ako maraming kasalanan sa Kanya, pero hindi ko lang tawad sa Kanya lahat ito. Lahat. Kahit kung ako'y mamamatay sa daan ng Panginoon, hindi ko ito pagsisisihan. Dahil kaya nga ako narito para iparin ang ating tungkulin sa Kanya. Huwag natin pabayaan na magkawalay-walay tayo. Huwag natin sayangin ang ating sinumpaan, ang ating tinanggap na bautismo. Yun po ang gusto ng Panginoon, kaya siya nagpapakahirap para sa atin. Kaya po sana, huwag natin pabayaan ang katulad ng sentrong ito. Huwag tayo magkahiwalay-walay at dahil pag tayo ay napalayo sa relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Saan tayo mapupunta? Sa kalayawan. Mapapasama tayo. Kaya sana sa ating mga kapatiran dito, huwag tayong ang ibig sabihin ko, huwag tayong aalis sa ating mga tungkulin. Gampanan natin ng mabuti. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya sinasabi niya na pakasamahan niya tayo lahat sa kanyang paraiso. Doon tayo ay walang katigatian doon. Kaya gusto ng Panginoon. Kaya nasabi niya, pakasamahin niya tayo sa paraiso. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Ayaw na tayong maligaw pa ng ibang ng landas. Ayaw niya masira ang ating samahan. Kaya huwag po tayong patutukso. Huwag tayong patitisod sa mga problema. Kaya natin to. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa mga pagsubok. Kaya po mga kapatid, sa mga espiritu na narito, na nakikinig, para sa inyo rin ito. Sana magsama-sama tayo na magpabautismo din kayo para mapasama rin kayo sa amin dito sa kapatiran ito. Mapasama kayo sa buhay na walang hanggan. Kaya po, tayo narito upang alalahanin natin ngayon
ang paghihirap ng ating Panginoon, Yesu Kristo, sa kanyang pinagdadaanan ngayon. At tayo ay palaging manalangin sa Kanya. Huwag nating hayaan na malayo tayo sa Kanya. Huwag natin alisin natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Dahil sila ang mga pagdikta sa atin, sa ating mga espiritu, kung tayo mawala sa mundong ito. Sila ang mga pagdiligtas. Kaya po sana, ituloy po natin ang ating ginagampanan dito. Dahil ang paghihirap ng Panginoon, siya'y sinanggap niya na ang paghihirap. Dahil nabayaran na natin sa paghihirap ng Panginoon, nabayaran natin ang ating mga kasalanan. Kaya siya nagpakahirap. At lagi sana tayong ang ikalawang wika ng Panginoong Jesus. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso.